Biblia ang sasagot, itanong mo kay Soriano. Welcome po sa Ang Dating Daan Worldwide Bible Exposition. Una sa lahat ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataon na mayroon tayo upang tayo po ay makapagbahagi ng mga katwiran at ng mga aral ng Diyos na binabasa ng kapatid na Eli mula sa banal na kasulatan. Mga suliranin tungkol sa pananampalataya at mga bagay na pang-espiritual ang atin pong dinudulang sa mga ganitong pagkakataon. At amin pong i-welcome ang ating mga panauhin sa iba't ibang panig ng Pilipinas at ganoon din sa ibayong dagat. At tayo po ay napapanood sa pamagitan po ng iba't ibang ginagamit natin ng mga satellite providers sa iba't ibang panig ng mundo. Tayo po ay mayroon ding live streaming na ginagamit para sa lahat ng ating mga kapwa-tao sa iba't ibang panig ng mundo. Tayo ay napapanood nila dito sa ating Worldwide Bible Exposition. At ang inyong mga katanungan tungkol sa iba't ibang mga bagay ng pananampalataya at mga bagay na ibig ninyong maliwanagan ay sasagutin sa pamamagitan po ng ating kapatid na Eli Soriano at sa pagbasa ng mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Kaya aming paanyaya ay magbukas din kayo ng inyong mga banal na kasulatan at atin pong suriin at ating tignan ang mga bagay na dapat nating matutunan at kaalamang dapat nating mataglay pag ang pag-uusap po ay ang ating mga pananampalataya. Amin pong ipinagkakaloob na sa inyo ang host ng palatuntunang Ang Dating Daan, si Brother Eli Soriano. Magandang araw po, magandang gabi sa ating mga kababayan, sa ating mga bisita sa iba't ibang lugar. Anumang oras kayo dinadatnan ng ating programang Ang Dating Daan sa iba't ibang panig ng mundo, ay umaasa po kami na ang inyong partisipasyon o pagdalo ay magbubunga ng kabutihan sa ating mga buhay. Pangunahin na sa lahat, ang bagay na espiritual. Yun po ang aming layunin na mai-share. To share with you some spiritual values coming from God's Word in the Bible. Yun po ang kulang sa marami sa atin, yung mga spiritual values in life na nung araw ay hindi pa masyadong napakababa. Subalit sa ating panahon, napakababa na nag-decline na, masyado nang bumaba ang moralidad sa ating mga sosyedad ng tao. Nung araw, ang tao pumapatay dahil galit. Ngayon po, pumapatay ang tao dahil katuwaan. And instinctively, we humans sometimes tend to kill another human because of hatred. And it is also in the Bible. Just like Cain murdering his own brother because of hatred. Ganun po ang nangyayari nung araw. Ang tao ay pumapatay ng kapwa dahil meron siyang galit. Masama po yung pagpatay. Na kaya ka pumapatay dahil nga sa galit, masama po yun. Palagay nyo, alin kaya ang mas masama? Yung pumapatay dahil nakatuwaan ng barkada, papatay sila. Yan po ang ating sosyedad ngayon. Nung araw ang tao nagnanakaw sa pag-aari ng iba. Ngayon, hindi lang nagnanakaw. Papatayin pa yung may-ari nung kanyang ninanakaw. Matindi na po ang kasamaan ngayon.
pati yung kasamaan ng grupo, yung group crimes, mga sindikato na nanloloko sa kapwa, namumuwersa, yung mga faksyon, yung mga division sa isang lugar. At ang lahat ng pinaglalabanan po natin ng mga division, mga faksyon-faksyon, mga grupo-grupo, ang pinaglalabanan natin mga bagay na makalupa, mga bagay na matatapos. Nakakalungkot pong isipin na yung kapangyarihan natatapos yun eh. Kahit gaano ka po nakapangyarihan, matatapos yan. Doon pinupuhunan ng iba ang kanilang buhay at magagawa. Nakalimutan natin na meron tayong lumalang sa atin na siyang dapat nating unang pag-ukulan ng ating buhay. Gaya ng sabi ng ating Panginoong Hesus, na iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo. Yan po ang nakasulat sa isang talata. Pakibasa mo, kapatid na Daniel, yung Lucas 10:27. At pagsagot niya ay sinabi, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo, at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Nakita nyo, yung pangunahing utos ng Diyos ay pag-ibig. Una sa Diyos, ikalawa ay sa kapwa. Ngayon po, nawawala na yung pag-ibig sa Diyos, nawawala pa rin yung pag-ibig sa kapwa-tao. Hindi bali ng yung kapwa-tao niya ay mahirapan, basta't guminhawa lang siya. Hindi bali yung kapwa-tao niya ay mamatay, basta't mabuhay lang siya. Ganun po ang ating kalagayan ngayong mga tao. Kaya hindi po maiiwasang maghuhukom ang Diyos eh. Hindi po payag ang Diyos sa ganitong setup ng sangkatauhan na naghahari ang kalupitan, ang kasakiman sa pakinabang, kasakiman sa mga iba't ibang bagay na ipinagdurusan ng iba. Kaya ngayon maraming mahirap kaysa sa mga mayayaman. Yung mga mayayaman, hindi naman lahat, pero karamihan sakim. Lahat ng pwedeng kuhanin sa mahirap kinukuha para lang sumagana siya sa kanyang sarili. Ganyan po ang kalagayan ng tao. At ito pong setup na ito, itong pangyayaring ito sa ating panahon, hinuhulaan po ito ng salita ng Diyos. Nung bata po kasi ako, hindi pa masyadong ganito eh. Kaya naniniwala po ako sa Biblia na totoo ang sinasabi ng Diyos eh. Sa 2 Timoteo 3:1. Datapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang pasalamat, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, kaysa mga maibigin sa Diyos. Kita nyo mga kapatid, ganyan po ang karakter ng ating panahon. Sa mga huling araw, ang wika ng salita ng Diyos, darating ang panahong mapanganib. Ang nagbibigay ng panganib sa panahon, yung ugali ng tao. Hindi po hayop ang panganib. Ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili. Ayon. Tao rin mismo ang nagpapasama sa panahon ng kawakasan. Ang kasamaan nasa tao. Wala sa hayop,
wala sa panahon, wala doon sa weather condition, hindi yun ang masama eh. Ang kasamaan nasa tao. Kaya tayo pati yung ating paligid ngayon nasisira dahil sa kasamaan ng tao. Kaya ngayon meron tayong tinatawag na global warming dahil sa kasakiman ng tao, dahil sa kayabangan ng tao, dahil sa pagnanasa ng taong nandoon siya sa pangunahing lugar. Marami pong dahilan. Kaya ang sabi ng Apostol Pablo, darating ang panahong mapanganib sapagkat, yun ang dahilan, sapagkat ang tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwain sa mga magulang, walang pasalamat, walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, walang paglulubag, maraming nawala sa tao. Nawala yung pasalamat sa Diyos, nawala yung kabanalan, nawala yung katutubong pag-ibig. Kasi ang tao po, meron tayong mga bagay na nararapat nasa atin eh. Maraming naiwala na ang tao. Nawala yung katutubong pag-ibig, nawala yung pagpipigil sa sarili, nawala yung pag-ibig sa Diyos. Ayan po ang nagpasama sa atin. Ang layunin po ng ating pag-aaral, mga kababayan, maibalik yung nawawala at maialis yung hindi dapat sa atin. Yan ang layunin ng salita ng Diyos. At yan po ang gusto naming ibahagi sa inyo, mga kababayan. Yung mga hindi naniniwala sa Diyos, yung mga may alinlangan, yung mayroong dalawang kaisipan, yung wala nang, yung kontento na siya sa kanyang ginagawang mali, wala na siyang pagnanasang mag-improve pa siya o kaya bumuti pa ang kanyang kalagayan, maging mas mabuti siyang anak, mas mabuti siyang asawa o magulang para sa kanyang mga anak, nawala sa marami yung ganung pagnanasa. As if ang ating rasa, ang ating lahi, naka-stand still sa kasamaan at naglulubalub na ang sangkatauhan ngayon sa sari-saring kasamaan. Pangangalon niya, hindi pagtatapat sa asawa, pagkuha ng ibang babae at papabayaan yung kanyang pamilya. At ang isang pinakamasama ay yung mismong paninira sa sarili. Gaya ng mga drug addicts, mga addict sa inuman ng alak, sa mga pinagbabawal na gamot. Sinisira na natin mismo ang ating sarili. Yan po ay bunga ng kasamaang iniuudyok ng demonyo sa atin. Kaya ngayon ay ang mas nakakaraming tao, tagasunod ni Satanas. Kung alin yung masama, yun ang gusto. Nung ang ating Panginoong Hesus nasa lupa, ito ang kanyang obserbasyon sa 3:19 ng Juan. At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanglibutan, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Ito ang wika, ang kahatulan, wika ng ating Panginoong Hesus. Naparito ang ilaw sa sanglibutan, siya yun. Pero inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Kaya mas maraming tao ngayon, mas gusto yung masama kaysa sa mabuti. Nakakapagtaka naman, bakit mas mabuti naman ang huwag pumatay, ba't gusto ng mga iba yung masama? Mas mabuti naman yung huwag kang barumbado sa magulang pero bakit may anak barumbado sa magulang? Hindi sumusunod. Bakit? Mabuti naman yung kayong mag-asawa ay nagkakaunawaan.
Bakit araw-araw away? Tapos hanggang sa dumating sa naghiwalay, napabayaan yung mga anak. Lahat ng ito po'y suliranin ng ating lahi. Ito po'y may lunas sa Biblia. At yun ang ibig naming maibahagi sa inyo, mga kababayan. Umpisa na tayo, kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eli. At nakakonekta na po ang San Jose del Monte City. Kapatid na Danny Navales, go ahead please. Salamat po sa Diyos, kapatid na Daniel. Magandang araw po, kapatid na Eli. Mula po dito sa Sapang Palay, San Jose del Monte City, Bulacan. Nandito po ang ating mga kababayan at kasama din po natin ang isa sa pang magtatanong at isa po siyang born again ng Sapang Palay, Bulacan, si Brother Boy Tingson. Brother Eli, ito na po ang tanong po ni Brother Boy. Ang tanong ko lang po, kapag po tayo ay binawian ng buhay, kinuha ng Diyos ang ating buhay, ano po, sa madalit sabi po ay tayo'y namatay na, ano po. Ano po ang makapagliligtas sa atin? Yung mabuting gawa po ba o yung lubos na pananalig sa ating Panginoong Jesucristo? Magkasama yun, kapatid. Yung pananampalataya kasi na sinasabi ng Kristo, hindi pananampalataya na nakahiwalay sa gawa. 2:22 ng Santiago, ang sabi, Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. maliwanag yon. Ang pananampalataya gumagawa kalakip ng kanyang mga gawa. May kautusan ang pananampalataya. May gawang kalakip ang pananampalataya kay Kristo. Pagka kay Kristo ka sumasampalataya, hindi ka magiging tamad. Hindi ka magiging walang ginagawa na parang standby. Basahin natin ang 2 Pedro 1:5. Oo, at dahil din dito sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap ay idagdag ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan at sa kagalingan ay ang kaalaman at sa kaalaman ay ang pagpipigil at sa pagpipigil ay ang pagtitiis at sa pagtitiis ay ang kabanalan at sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid at sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito at sumasagana, ay hindi kayo pababayaang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Aliwanag ang salita ng mga apostol. Pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, idagdag ninyo, add to your faith. Add to your faith virtue, and to virtue, knowledge, and to knowledge, temperance, and to temperance, patience, and to patience, godliness, and to godliness, brotherly kindness, and to brotherly kindness, charity. For if these things be in you and abound, they make you that you shall neither be barren or unfruitful in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Idadagdag sa pananampalataya yung mga mahahalagang bagay na yon. Kagalingan, kaalaman, pagpipigil, pagtitiis, kabanalan, mabuting kalooban sa kapatid, at na pag-ibig. Ayan ang mga dapat gawin. Hindi naman sasabihin mo, sumasampalataya ka lang, tapos na. Kasi ang pananampalataya, may kalakip na gagawin ka. Ang gagawin mo yung utos. Meron kang utos na susundin. 28:20 ni Mateo. Naituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng mga panahon. Ang sabi ng Kristo mismo, ituro na ganapin o gawin ang lahat ng bagay na inutos ko sa inyo. Ito namang mga hindi na ikakailangan ng gawa. Kasi kapag ka meron kang gawa, magpamapuri ka, magbo-boast ka, maling interpretasyon. Bakit? Basahin natin yung 2:8 ng Efeso.
Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Sila nagkakamali eh. Hindi ka sa magitan ng gawa. Pananampalataya lang upang ang sino man wag magmapuri. Ang tanong, hindi sa pamagitan ng gawa. Ay anong gawa? Anong gawa yung hindi ka maliligtas doon? Tanungin natin yung sumulat na si Pablo. Sa Pablo, ano sabi mo? Hindi sa pamagitan ng gawa. Ano ba yung gawa na sinasabi mo na yan na hindi sa pamamagitan niyang kami maliligtas? Basahin natin ng Tito 3:5, sabi ni Pablo. Na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili. Ang gawa mong sariling katwiran mo. Sabi ni Pablo, hindi dahil sa gawa sa katwiran na ginawa nating sarili. Meron kasing sariling gawa ang tao eh. Pero pagka ang gagawin mo, yung ipinapagawa ng Diyos, iba yon. Iba yon. 2:12 ng Pilipos. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Yon, sabi ni Pablo sa mga kapatid na Kristiyano sa Pilipos, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Bakit? Sa 13, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Pagka ang gagawin mo yung kalooban ng Diyos, hindi ikaw mag-isa ang gumagawa nun. Ginagawa mo yun dahil sinasamahan ka ng Diyos. Dahil sabi ni Kristo, kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. So meron kang magagawa pagkasama mo si Kristo. At yung ginagawa mo na kaya mo lang nagagawa, kasama mo si Kristo, hindi ka pwedeng magmapuri ron. Kasama ka nga ni Kristo eh. Kung wala siya, hindi ka nga makakagawa eh. Ang gumagawa sa'yo si Kristo. Paano mo ipagmamapuri? Alin yung pwede mong ipagmapuri? Yung sarili mong gawa. Yung sinabi ni Pablo na gawa ng katwirang ginawa nating sarili. Hindi dahil dun tayo maliligtas. O ngayon, para maintindihan natin, balikan natin uli kapatid na Daniel. Ang 2:8 hanggang 10, pinuputol ng mga born again hanggang 9 lang Basa. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Aling gawa yan? Hindi sa pamamagitan ng gawa, para ang sino man huwag magmapuri. Yung sarili mong gawa. Pero kung itutuloy mo sa Gs, Sapagkat tayo'y kaniyang gawa, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. di meron tayong gagawin. Alin yung gagawin mo? Yung inihanda ng Diyos, hindi yung sarili mong gawa. Kasi kung sarili mong gawa ang gagawin mo, magmamapuri ka. Pero pag ang gagawin mo, yung ipinagagawa ng Diyos na siya ang naghanda, na kaya mo magagawa, ay tutulungan ka niya, dahil kung hiwalay ka, hindi mo magagawa yon. Paano ka magmamapuri? Kaya mo lang naman nagawa sinamahan ka ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Kaya ang sabi ni Pablo, tayo'y kanyang gawa, ang Kristiyano'y gawa ng Diyos, nilalang para sa mabubuting gawa. Kaya nung nakadiskusyon ko yung pastor ng Baptist, sabi ko, talaga bang hindi na kailangan gumawa ng mabuti para maligtas? Pananampalataya lang. Ganon. Ang susunod kong tanong, kayo ba nag-iikapo? Sabi ko, oo raw. Mabuting gawa ba ang ikapo? Oo raw. Hindi na kami mag-iikapo. Hindi na pa kailangan gumawa ng mabuti ba't pag hindi nag-ikapo, miyembro mo, sasabihin mo, ninanakawan ng Diyos. Tinatakot mong maiimpyerno. Kung mabuti yung ikapo, sabi mo, ba't tinatakot mo yung miyembro mo pag hindi nag-ikapo? Sasabihin mo, maiimpyerno. Dapat palang gawin ng miyembro mo ganito.
ako'y sumasampalataya sa ikapo, pero hindi ko nagagawin. Mawalan siya ng pera, kaya hindi siya conforme. Hindi na raw kailangan ng gawa. Tanungin mo si Pablo, siya nagsabi nun eh. Aling gawa yung hindi kailangan? Ha? Alin yon? Yung gawa mong sarili. Pero yung gawa ng pananampalataya na inilakip ng Diyos sa pagsampalataya, aba hindi pwedeng wala yun. Kasi yung pananampalataya na may kasamang gawa, yun ang ikaliligtas ng tao. Hindi pananampalataya lang na wala namang gawa. Basahin natin ang Santiago, Kapitulo 2. Ganito ang sinasabi sa versikulo 26. Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na hiwalay sa gawa ay patay. Ang pananampalatayang hiwalay sa gawa ay patay. Paano ka maliligtas niyan? Patay ang pananampalataya mo. It's tantamount to saying wala kang pananampalataya kasi patay eh. Pag patay, wala eh. Kaya ang masasabi ko po kapatid na boy, ang makakapagligtas sa atin yung pananampalataya na may gawa. Kasi kung sumasampalataya man tayo pero wala naman tayong gawa, mali po yun. Sabi ni San Juan sa unang Juan, ganito ang ating mababasa sa 3:18. Mumuntikong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dilaman, kundi ng gawa at katotohanan. Maliwanag na maliwanag yan. Huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dilaman, kundi ng gawa at katotohanan. Ang pagsunod sa Diyos, may gawain, kapatid. May gagawin ka. Iibigin mo ang kapwa mo. Pagkain nagugutom, ang kaaway mo, papakanin mo. Pag nauuaw, paiinumin mo. Hindi ba gawain yun? Yung asawa mo, mamahalin mo. Hindi ba gawain yun? Yung anak mo, aakayin mo. Hindi ba gawain yun? Hindi naman puro pananampalataya lang yun ah. Gagawin mo yun. Bakit? Kasama yun ng tunay na pananampalataya. Bahagi yun ng tunay na pananampalataya. Ulitin ko 2:22 ng Santiago, nakikita mo ang pananampalataya ay gumagawa kalakip ng kanyang mga gawa at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Perfect faith is a faith with works. Not only faith, but it must be with works. What works? It is the work of faith that was preordained by God even before our creation. Kaya yun ang po ang sagot ko sa kapatid na boy. Sana naunawaan niyo. Maraming salamat po, Brother Eli. Salamat. Pagpalain kayo ng Panginoon, kapatid na boy. Calambasi, Laguna naman po tayo, kapatid nato Tobias. Go ahead, Laguna. Salamat sa Diyos. At mula po dito sa Milagrosa, Calambasi, Laguna, ang magtatanong po si kapatid na Reverend Remo, isa pong Iglesia ni Cristo. Sige po, kapatid na Reverend, pwede na po kayo magtanong sa kapatid na Eli. Tatanong ko lang po kung ano sa inyo si Kristo. Si Kristo para sa akin ay Panginoon. Panginoon ko si Kristo. 2:36 ng gawa. Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Para sa akin, natatalastas ko yung sinabi ni San Pedro. Sabi niya, pakatalastasin. Hindi naman basta talastas lang, pakatalastasin. Ibig sabihin, laliman mo ng kaunti ang pagkatalastas mo. Na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus. Yung palang Kristo ay Panginoon. Yon. Ang katunayan, yan ay Panginoon na kasama na ng Diyos, hindi pa pinapanganak sa laman. Kasama na siya ng Diyos bilang Panginoon. Panahon pa ni David, hindi pa pinapanganak si Maria noon. Basahin natin ang 111 ng awit. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan, hanggang sa aking gawing tungtungan mo ang iyong mga kaaway.
Ayun, sinabi ng Panginoon, sabi ni David, sa aking Panginoon. So, dalawa ang Panginoon ni David. Yung isang nakaupo at yung isang pinauupo sa kanyang kanan. Sinabi ng Panginoon, sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan. Sino ba yon? Colosas 3:1. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Si Kristo pala yung Panginoon na yon na nakaupo sa kanan ng Panginoong Diyos. So, dalawa ang Panginoong kinilala ni David, ang Panginoong Hesukristo at ang Panginoong Diyos na Ama. Para sa akin, si Kristo, Panginoon. At kung siya'y Panginoon ko, naniniwala ko na siya ay Diyos. Gaya ng paniwala ni Tomas. Basahin natin ang 20:28 ng Juan. Sumagot si Tomas at sa kanya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Ayun, sabi ni Tomas kay Kristo, Panginoon ko at Diyos ko. Ay, sabi ba ni Kristo, mali ka dyan, tao lang ako. Yung ba sabi ni Kristo, basahin natin yung kasunod na talata. Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka, mapapalad yaong hindi nangakakita at gayon may nagsisampalataya. Yun, hindi naman sinabi ni Kristo, mali ka dyan, tao lang ako. Hindi niya sinabing ganun eh. Sabi niya kay Tomas, sapagkat nakita mo ako, sumampalataya ka. Anong pananampalataya ni Tomas? Panginoon ko at Diyos ko, si Kristo, sabi niya. Sapagkat nakita mo ako, sumampalataya ka, mapapalad yaong hindi nakakita, kagaya ni kapatid na Soriano. Gayon may sumasampalataya ng kagaya ng pananampalataya ni Tomas, na si Kristo ay Panginoon niya at Diyos niya. Bakit? Yun din kasi ang pananampalataya ng mga apostol, na si Kristo ay kanilang Panginoon at kanilang Diyos. Bakit? Sabi ni San Pablo, doon sa Galacia 1, versikulo 10. Sapagkat ako bagay nanghihikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos, o ako bagay nagsisikap na magbigay lugod sa mga tao. Kung ako'y magbibigay lugod pa sa mga tao, ay hindi ako magiging alipin ni Kristo. Sapagkat aking ipinatatalastas sa inyo, mga kapatid, tungkol sa ebanghelyo na aking ipinangaral, na ito'y hindi ayon sa tao, sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao, ni itinuro man sa akin, kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Hesukristo. Ayun, sabi niya, yung ebanghelyong pinangangaral ko, hindi ayon sa tao, kaya ako hindi nagbibigay lugod sa tao, sabi niya. Ang binibigyan kong lugod ang Diyos. Kasi ang ebanghelyo na pinangangaral ko, hindi ko tinanggap sa tao, hindi tinuro sa akin ng tao, kundi tinanggap ko kay Hesukristo. Tao ba yun? Sabi niya nga hindi ko nga tinanggap ito sa tao, hindi tinuro sa akin ito ng tao, itong ebanghelyong ito. Tinanggap ko ito kay Hesukristo. Ano ibig sabihin? Hindi tao pagkakilala ni Pablo kay Hesukristo. Hindi siya tao. Siya'y Panginoon at Diyos, ang sabi ng mga apostol. Ngayon, kaya raw si Kristo'y tao dahil namatay, nagutom, nauhaw, napagod, natulog, etc. Tinuli. Kuminsan parang ginagawa pa nilang katatawanan. Yan na kan Diyos na tinutuli. Ang hindi naintindihan, si Kristo nagkatawang tao. Hindi siya tao, nagkatawang tao. 1:14 ng Juan. At nagkatawang tao ang verbo, at tumahan sa gitna natin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Sabi ni San Juan, nagkatawang tao ang verbo. Ano ibig sabihin nagkatawang tao? Nagkaroon siya ng katawan na tao. Pero yung nasa loob ng katawan tao, tao ba yon? Basahin natin ang G5 ng Hebreo.
Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Ayun, pagpasok niya ay kasasanlibutan, ibig sabihin, hindi siya nag-umpisa rito sa lupa. Pagpasok niya sa sanglibutan, saan siya nanggaling? Meron siyang pinanggalingan, hindi siya taga sanlibutan. Pagpasok niya sa sanlibutan, sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ay inihanda mo para sa akin. Ipinaghanda siya ng Diyos ng isang katawan. Yung pumasok dun sa katawan na yon, na katawang tao, yung pumasok dun sa loob ng katawan tao, yung nanggaling sa langit. Kasi sabi, pagpasok niya sa sanglibutan. Bakit? Ang kanyang pag-iral, hindi nag-umpisa sa sanlibutan. Nung wala pa siya sa sanlibutan, umiiral na siya. Kaya nung pumasok siya sa sanlibutan, ipinaghanda siya ng Diyos ng isang katawan. Yun nga yung katawang ipinaglihi ni Maria. Yun yung tinuli, nagutom, nauhaw, namatay. Yun ay katawang tao. Kaya hindi siya tao, kundi nagkatawang tao. Kaya mababasa mo, sabi niya sa mga Hudyo, ako'y taong nagsasalita sa inyo ng katotohanan. Bakit? Yun, ang nagsasalita yung katawan Tao naman talaga yung katawan May laman at buto yun Pero yung nasa loob ng katawan tao na yon, yun yung anak ng Diyos na wala pang sanlibutan ay ipinanganak na ng Diyos. Basahin natin ang 17:5 ng Juan. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo, bago ang sanlibutan ay naging gayon. Bago pa pala naging sanlibutan ng sanlibutan, aking tinamo sa iyo ang kaluwalhatian. Bago ang sanlibutan ay naging gayon. Sabi sa Biblia, the glory which I had with thee before the world was. Nasa past tense nga The glory which I had with thee before the world was. Ang kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. Ang liwaliwanag nun, hindi pa ginagawa ang sanlibutan, magkasama na sila ng Ama. Paano naging tao yan? Hindi pa nga ginagawa ang sanlibutan, magkasama na sila ng Ama. Kaya lang siya nagpunta sa sanlibutan para mangaral. Kaya pagpasok niya naman sa sanlibutan, ipinaghanda siya ng Diyos ng isang katawan. At yun nga yung katawang tao. Kaya may mababasa kang tao, nagutom, nauhaw, etc., etc. Sa kanila, basta si Kristo, tao lang. Ganon. Kasi isa lang ang Diyos. Pagka naging dalawa, mali. Mali rin yun. Bakit? Bakit pwede si David, dalawa ang Panginoon? Ha? Mali ba kung halimbawa si Kristo yung Diyos? Anak ng Diyos yun Pag nanganak ang kalabaw, kalabaw ang anak. Pag ang Diyos ang nanganak, Diyos yung anak niya. Yung ang Diyos ang nanganak 2:7 ng awit. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Ipinanganak kita, sabi ng Diyos sa kanya. Ikaw ay aking anak. Ang nanganak mismo ang Diyos Hindi naman si Maria Yun talagang anak ng Diyos, yung Espiritu, na yun ang nagkatawang taong pumasok sa sanlibutan. Bago pa pumasok sa sanlibutan yon, ipinanganak na ng Diyos yon. At naipanganak na siya bago pa nilalangan sa sanlibutan. Basahin natin ang Kawikaan 34. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisan ng hangin sa kanyang mga dakot? Sinong nagtali ng tubig sa kanyang kasuutan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan? At ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? Maliwanag na ang sabi ng Biblia. Sino nagtatag ng lahat ng wakas ng lupa?
ano ang kanyang pangalan at ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman. Ibig sabihin, bago pa itinatag ang lupa, talagang may anak na ang Diyos, kasama ng Diyos sa eternity. Doon sa walang hanggan, magkasama na sila. Ang katunayan, 1:1 hanggang 3. Nang pasimula, siya ang verbo, at ang verbo ay suma sa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Ito rin ang pasimulay suma sa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Waliwanag nang pasimula siya ang verbo suma sa Diyos, at ang verbo ay Diyos, di tao. Ito rin ang pasimula ay suma sa Diyos. Lahat ng bagay ginawa sa pamamagitan niya. Alinman sa lahat ng ginawa, hindi ginawa kung wala siya. Kaya pala nagkaroon ng kahit anong mga nilalangan Diyos dahil nandun na siya. Nauna siya sa lahat ng ginawa. Nauna siya sa creation o sa paglalang. Paano naging tao yan? Kaya lang merong banggit na tao dahil nagkatawang tao. Kaya masasabi ko sa iyo, sa tanong mo kapatid, para sa akin, ano si Kristo? Para sa akin, siya Panginoon. Para sa akin, siya'y Diyos. Ano? Para sa akin, siya'y Diyos na nagkatawang tao. Para sa akin, anak siya ng Diyos. Para sa akin, siya'y bato. Sabi ng Biblia, siya ang bato na itinakwil ninyo, na nagtayo ng bahay, na naging pangulo sa panulok. Si Kristo'y bato. Si Kristo'y puno ng ubas. Sabi niya, ako ang puno ng ubas. Kayo ang mga sanga. Marami siyang salita sa Biblia. Ako ang puno ng ubas. Kayo ang mga sanga. Pwede maniwala kang siya'y puno ng ubas? Bakit naman siya tinatawag na uod? Ako'y uod. Binutas nila ang paa at kamay. Sabi nung uod. Dito uod naman siya. Basahin mo na nga kapatid na Daniel 22:6. Ngunit ako'y uod at hindi tao, duwahagi sa mga tao at hinamak ng bayan. Sapagkat niligid ako ng mga aso, kinulong ako ng pulutong ng mga manggagawa ng masama. Binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Hinapak nila ang aking mga kasuutan sa gitna nila, at kanilang pinagsapalaran ang aking kasuutan. Si Kristo yan Sabi niya, ako'y uod at hindi tao, dinuwahagi ng mga tao, hinamak ng bayan. Binutasan nila ang paa ko at saka ang kamay ko. Tapos yung kasuotan ko, hinapak nila, hinubaran siya. At kanilang pinagsapalaran ng aking kasuotan. Si Kristo yan Diyan sa talata na yan, siya'y uod. Doon naman sa isang talata, sabi niya, ako ang tinapay. O mo ba sinabi niya, ako ang tinapay? Pandesal na siya. Ang daing klaseng tinapay. May tinapay na tawag sa atin, tasty. No? May tinapay na biskotyo. Maraming tinapay. Pero bakit si Kristo? Sabi niya, ako'y tinapay. Sabi niya, ako puno ng ubas. Sabi niya, ako'y tao. Ba't niya sinabi ako'y tao? Dahil talagang tao siya? Hindi. Nagkatawan tao siya. Ba't siya tinapay? Kasi pagkain siya. Bakit siya puno ng ubas? Kasi pinanggagalingan siya ng ubas. Kaya maraming simboliko si Kristo. Pero ang talagang kalagayan niya, nang pasimula ay ang berbo. Ang berbo suma sa Diyos, ang berbo ay Diyos. Tinatawag siyang anak ng Diyos. Na ipinanganak ng Diyos bago pa nilalang ang sanlibutan. Kaya hindi tao yan, kapatid. Sana naunawaan mo. Maraming salamat po, Brother Eli. Salamat. Magsuri ka pa, kapatid. Makinig ka ng doktrina at makikita mo ang pagkakaiba. Salamat po. San Fernando City naman tayo, La Union. Kapatid na Lito Quizon, go ahead please. Kapatid na Daniel, kapatid na Eli. Ang magtatanong po dito sa San Fernando, La Union, si Brother Marlon Ga. 30 years old po, siya ay isang Katoliko. Ang tanong ko ay ayon sa nakasulat sa banal na kasulatan. Ayon sa ating, mayroon akong 3 katanungan pero baka 2 lang mabanggit ko. Unang tanong ko ay ayon sa ating mababasa sa
Apokalipsis 8:1 na sinasabi din sa banal na kasulatan na nagkaroon ng katahimikan sa langit sa loob ng kalahating oras. Ngayon, ayon ho sa ating mabasa sa 2 Pedro 3:8 na ang isang araw ay 1,000 taon sa tao. Kaya ang tanong ko ay ganito, ilan ho ba ang kalahating oras ng Diyos? Yun ang unang tanong ko. Pangalawa, mabasa ho natin sa Mateo 24:22 na sinasabi doon, dahil sa kanyang mga hirang, pinaikli niya ang mga araw. Kaya ang tanong ko ay ganito. Kasi nababasa ho natin sa Números 14:34, binabanggit doon na ang isang araw ay kagaya ng isang taon. Pangalawa, no, ang isang araw na mabasa natin sa Exodo, hindi ako nagkamali sa 16, na nung nagpaula ng Diyos ng mana at sa ikapitong araw ay nagpahinga siya. At yung pangatlo, yung sinabi ni Pedro na ang isang araw ay 1,000 taon sa tao. Kaya ang tanong ko ay ganito, alin ho ba sa tatlo ang pinaikli ng Diyos ayon sa Mateo 24:22? Ganito kapatid, ano? Ang aking pagkakita sa'yo, parang nami-mix up ka, nagkakahalo-halo na sa isip mo. Pero gusto kong maituwid yung naiisip mo na nagkakahalo-halo na. Sabagay, masarap yung halo-halo kung may yelo at saka merong, Pero pagka pinaghalo-halo mo mga sitas ng Biblia, hindi maganda yon kasi halo-halo ito magkakaibang konteksto, magkakaibang sitwasyon at magkakaiba ang kahulugan. Unang-una, kapatid, ang Biblia ay maraming kahulugan sa kanya yung salitang araw. Wala kang mababasa na 1,000 taon sa tao. Wala nun. Mali yung perception ng marami. Basahin natin ang 2 Pedro 3:8. Datapwat huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Ano naman nakasulat na 1,000 taon sa tao? Anon kapatid? Ang nakalagay sa Biblia, huwag niyong kakalimutan ito mga minamahal, sabi ni San Pedro sa mga kapatid. Ang isang araw sa Panginoon, katulad ng 1,000 taon, sa Panginoon din yun. At ang 1,000 taon, katulad ng isang araw. Ano ibig sabihin? Ganito, pag ikaw ay eternal, wala kang kamatayan, hindi ka tumatanda, kagaya ng Diyos, eternal siya, hindi siya tumatanda, hindi siya naiinip, hindi siya ruled by time, wala siya sa ilalim ng panahon. Magkapareho lang sa kanya, bawa isang araw, pareho lang sa kanya yun ng 1,000 taon. Hindi napakahaba sa Diyos ng 1,000 taon, at hindi naman napakaiksi sa Diyos ng isang araw, pareho lang yun. Ang pagkakamali nung iba nagbabasa ng Biblia, dinuduktungan nila, ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon sa mga tao. Wala namang ganun dinadagdagan Wala nun. Ang ibig lang ipakita, ang isang araw sa Diyos pareho ng 1,000 taon. Ang 1,000 taon pareho ng isang araw sa Diyos, pareho yun Bakit? May araw ang Diyos, iba sa araw ng tao. Iba yung araw sa lupa kaysa sa araw ng Diyos. Basahin natin ang 11:21 ng Deuteronomio. Upang ang inyong mga araw ay dumami at ang mga araw ng inyong mga anak sa lupain na isinumpa ng Panginoon sa inyong mga magulang na ibibigay sa kanila, gaya ng mga araw ng langit sa ibabaw ng lupa. Iba yung araw ng langit kesa sa araw sa lupa. Pagka ikaw ay magiging tapat sa Diyos, ang sabi ng pangako ng Diyos, ang iyong araw sa lupa magiging gaya ng araw sa langit. Ang ibig sabihin, hahaba ang kaarawan. Implying na mas mahaba ang araw sa langit kaysa sa araw sa lupa. Magkaiba. Kaya pag nakabasa ka ng araw sa Biblia at ang iisipin mo palagi,
araw sa lupa, yun din ang araw sa langit, yung araw ng Diyos, yun din ang araw ng tao. Mali. Pakinggan mo ha. Sa isang talata ng Lucas 4, versikulo 19. Upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. Kita mo, mula nung dumating si Kristo, itinatanyag na ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. Hanggang ngayon, taon pa rin ng Panginoon. Libo-libo ng taon si Kristo para sa Biblia, 1 taon pa lang yun Ha? Hindi naman sinabing mga taon ng Panginoon, kundi upang itanyag kaaya-ayang taon ng Panginoon. Isa sa misyon ni Kristo ay itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. Yung taon na yun pagkahaba-haba Bakit? Kasi iba ang araw ng Panginoon kaysa sa araw ng tao. Para gawin natin yung nakasulat kay Pedro na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon sa tao. Maling interpretasyon yon. Ang isang araw sa Panginoon ay 1,000 taon sa tao. Kaya yung 1,000 taon, di-divide mo yon sa 24 oras. At pagkatapos di-divide mo, kaya yung kalahating oras, ang ibigay ka sabihin nun, mga more or less 39 years. Kaya ang pagitan ng First World War at Second World War ay 39 years. Nagkaroon ng katahimikan sa langit. Hindi naman sa lupa yun Ang sabi nung nakita ni Juan, nagkaroon ng katahimikan sa langit ng kalahating oras. Bakit nagkaroon ng katahimikan ng kalahating oras? Kasi may gulo Alam nyo, sa Biblia kapatid, pag pinaghalo-halo mo, you are totally lost. Pag pinaghalo-halo mo yung salitang araw ng Diyos, araw ng tao, taon ng Diyos, taon ng tao, mahirap mong kwentahin yan, kapatid. Walang taong makakakwenta ng taon ng Diyos at ng araw ng Diyos. Wala sa Biblia yon. Basahin natin ang Gawa 1:6 at 7. Tinanong nga siya nila nang sila'y nangagkakatipon na nangagsasabi, Panginoon, isasauli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Maliwanag ito. Hindi ukol sa tao ang pagkaalam ng panahon o ng bahagi ng mga panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Sabi ni Pedro, huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Parehon sa Diyos ito Hindi sa tao yung 1,000 taon. Bakit? Ang mangyayari, ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon sa tao. Ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw sa tao rin. Lalabas ganun Dahil dinagdagan mo ng tao napaka-imposibleng para sa atin yung 1,000 taon isang araw. Maling interpretasyon yon sa Biblia, kapatid. Ang nakasulat sa Biblia, ipinakikita ni Pedro na ang Diyos, mahabang panahon o maikling panahon, pareho lang sa Kanya. Ang 1,000,000 taon, pareho lang sa Kanya ng 1,000 taon. Lahat ng panahon, pareho sa Kanya dahil wala siya sa ilalim ng panahon. He is not governed by time. At kung ang tinatanong mo, kapatid, ay alin yung mga araw na paiikliin sa Mateo 24:22, basahin natin ang 24:22 ng Mateo. At malibang paikliin ang mga araw na yaon, ay walang lamang makaliligtas. Datapwat dahil sa mga hirang, ay paiikliin ang mga araw na yaon. Ang tinutukoy na paiikliing mga araw, yung mga araw ng malaking kapighatian. Ang ibig sabihin ng paiikliin sa salitang Tagalog, ang ginamit ay paiikliin,
ang orihinal na ginagamit sa salitang Griego na nasa Griego na manuskrito ay eto, pakinggan mo yung salitang paiikliin o shortened, ginagamit yung salita na kulubuo. Kulubuo. Which means to duck. Ang original na kahulugan niya ay to duck, meaning to stop. Ibig sabihin, matatapos na. Tatapusin ng Diyos yung malaking kapigatian para sa mga hirang. Kaya ang gagawin ng Diyos, yung mga hirang, aalisin sa lupa. Yun ang dapat nating maintindihan dyan, kapatid. Pero para magkukwenta tayo na ang isang araw sa Diyos, 1,000 taon sa tao, maling pakahulugan dahil walang ganun na sinasabi ang Biblia. Ang ibig lang ipahayag ni Pedro, sa Diyos, mahabang araw, maikling araw, pareho rin. Kasi iba ang araw ng langit, araw sa lupa. Para lang kung mag-aaral ka ng konting siyensya, no kapatid? Ang isang araw sa lupa, iba sa isang araw sa Mercury, sa Venus, sa Mars, sa Jupiter, sa Saturn. Magkakaiba araw dyan eh. Sa Venus, ang isang araw, gaano katagal, Sis Luz? Ang isang araw po sa Venus ay 243 Earth days. Para makaisang araw ka sa Venus, 243 araw na yun sa lupa. Sa Mercury naman. Sa Mercury naman po ay 58.65 Earth days ang isang araw. Ayan. Sa Mercury, ang isang araw ay 58.65. Halos 2 buwan sa lupa, isang araw pa lang sa Mercury. Halos 1 taon sa lupa, isang araw pa lang pag nasa Venus ka. Lalo na pag nasa langit ka, iba araw at gabi ron. Yun ang ibig kong sabihin. Sana naunawaan mo, kapatid. Okay po, salamat po. At sa Tuguegarao naman tayo, Cagayan. Tuguegarao City, Cagayan. Go ahead, please. Ako po ay karaniwang miyembro ng INC. Simple lang po ang aking itatanong. Pagka tama ang relihiyong pinasukan mo na may kalakip na gawa, yun ang pagkakaalam namin na ito ay maliligtas. Dahil may mga talata kami na yun ay pagka kalakip ng tamang gawa ay maliligtas po kami. Sa inyo po naman, dito sa dating daan, anong talata o setas naman na mababasa na kayo po ay tunay na maliligtas? Yun lang po ang simpleng katanungan po. Meron po ba kayong maipapakitang ebidensya na nagagawa ng iba't ibang relihiyon gaya ng Katoliko, Iglesia ni Cristo at iba pang relihiyon na labag sa kalooban ng Diyos? Yun lang po. Maraming salamat po. Sige, salamat din sa inyo mga kapatid na nagtanong. Unang-una, sagutin ko yung tanong ng kapatid na Romy. Pagka tama ang relihiyon na pinasukan, kalaki pang mabuting gawa, maliligtas ka. Sa dating daan daw, ano ang sitas na mababasa na ang tunay na tayo'y maliligtas? Alam mo kapatid, yung paniniwalang pagka nasa tama kang relihiyon, maliligtas ka, at yung wala sa relihiyon ay hindi na maliligtas, mali yun. Maling paniniwala at maling paghatol. Kasi ang sabi sa 5:13 ng unang Korinto, ganito, Datapwat sa nanga sa labas ay Diyos ang humahatol. Yun, sa labas ng tunay na iglesia sa Biblia, Diyos ang humahatol. Walang karapatan ng sino man na hatulan yung mga nasa labas. Sa labas, Diyos ang humahatol. Paano mo nga hatulan yung nasa labas? Di mo naman kilala. Di mo alam ang ginagawa. Ha? Lahat ba ng tao sa labas, nakilala mo ang puso? Kaya bawal yun ng Diyos eh. Doon sa Santiago, ganito ating mababasa. Sa 4:12. Iisa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom. Sa makatwid bagay ang makapagliligtas at makapagwawasak. Datapwat sino ka na humahatol sa iyong kapwa?
Ayon, maliwanag, sinisino ng Biblia. Sino ka para hatulan mo ang iyong kapwa na wala ng kaligtasan pag nasa labas ninyo? Dahil tao sa mundo, bilyon-bilyon, wala pa naman kayong 5 milyon, hahatulan mo kayo na lang ang ligtas. Wala nang maliligtas na iba. Maling paghatol. Kasi sa labas, Diyos ang humahatol, sabi ng kasulatan. Sa labas ba may maliligtas? Pakibasa yung 2:13 ng Roma. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Ang maliligtas, yung tumatalima sa kautusan. Yun ang aariing ganap, yun ang maliligtas. Yung tumatalima sa kautusan, hindi yung nakikinig lang ng kautusan. Makinig ka na makinig, hindi mo naman ginagawa, hindi ka rin maliligtas. Ayun, sabi nga ni kapatid na Romy, pag kailangan pero kang mabuting gawa. Ngayon, makinig ka man, hindi mo ginagawa yung kabutihan, hindi ka rin maliligtas. Pero ano sabi ni Pablo? Ang nagsisigawa ng kautusan, ang nagsisitupad ng kautusan, aariing ganap. Sino yung mga yon? Yun lang bang kaanib sa iglesia? Basahin natin ang 14. Sapagkat kung ang mga hentil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Yung palang mga hintil na walang narinig na kautusan, halimbawa yung mga namatay na walang narinig na Biblia, walang nakaharal, mga ermitanyo, mga nasa kuweba, mga nasa bundok, lalo na ng mga Middle Ages na ang mga tao tinatawag na Dark Ages of Human History. Yung mga hintil na walang narinig na kautusan, pero gumagawa naman ng mga bagay ng kautusan, aariing ganap yun, sabi ni Pablo. Kasi ang gumagawa ng kautusan ng aariing ganap, hindi ka man nakapakinig ng kautusan. Ang kautusan ay huwag kang papatay, hindi ka naman pumapatay. Mas mabuti ka, kesa dun sa nakarinig ng kautusan huwag papatay, pumapatay. Yan ang dapat nating makita. Kaya para hatulan mo lahat ng nasa labas, wala ng kaligtasan, maling paniniwala at maling hatol. So, ngayon, doon sa tanong ng kapatid, saan daw mababasa sa dating daan ang sitas na meron tayong kaligtasan? Alam mo kapatid, ang kaligtasan ay isang kaloob ng Diyos para sa lahat ng susunod sa Kanya. Para sa lahat ng mga tao. Hindi pwedeng sarilinin ng kahit na sino. Ang kaligtasan ay intended ng Diyos para sa lahat ng tao. 2:4 ng unang Timoteo. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Kalooban ng Diyos, lahat ng tao sana maligtas at makaalam ng katotohanan. At katunayan nga, kahit nga hindi nakakaalam ng katotohanan, pwede namang iligtas ng Diyos Ang katotohanan, Kahit hindi mo alam ang katotohanan, pwede ka iligtas ng Diyos Gaya nga nung mga hintil na walang kautusan, walang katotohanang alam. Sa katutubo, wala silang alam. Kasi mga hintil sila, hindi sila dinatnan ng aral ng Diyos. Kaya sila hahatulan sa kanilang mga gawa kung gumawa ba sila ng mabuti sa kabila ng katotohanan hindi naman nila narinig ang aral, pero gumagawa sila ng mabuti, aariing ganap sila ng Diyos. Ganun ang Diyos, hindi siya napakalupit na. Ang lahat lang maliligtas, ang nasa iglesia, 14 lang kayo nag-umpisa. Kung namatay ng bagot 14, sa impyerno na lahat. Ganun lang magiging suma total nun hindi ganun kalupit ang Panginoon, kapatid. Ang katunayan, sa 4:10 ng unang Timoteo. Sapagkat dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap, sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay, na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga nagsisisampalataya. Kalawakan ng pagiging malawak ng pagliligtas ng Diyos na buhay ay tagapagligtas siya ng lahat ng tao, lalong-lalo na ang nagsisampalataya. Ano ibig sabihin? Kahit pala hindi sumasampalataya, pwedeng iligtas ng Diyos kung gusto niya. Ang katunayan, yung mga bata, hindi sumasampalataya yon.
Pero ligtas lahat yun. Sa Biblia, ang mga bata na hindi sumasampalataya, maliligtas yun. O yung mga mentally retarded, hindi naman makakasampalataya yun, walang isip. 22 anyos na wala pa rin isip. Yun ba lahat, iimpyernuhin mo na. Napakalupit na paghatol nun. Pag hindi naanib sa inyo, sa impyerno na eh. Parang ibig mo sabihin, pag mentally retarded, impyerno automatic na. Sintensyado na sa apoy. Mali. Kasi, ang Diyos din ang gumawa ng mentally retarded. Basahin natin ang Exodo. Ganito ating mababasa sa 11. At sinabi sa kanya ng Panginoon, sinong gumawa ng bibig ng tao? O sinong gumawa ng pipi? O bingi? O may paningin? O bulag sa tao? Hindi ba akong Panginoon? Nung hindi pa naiimbento yung sign language, at hindi pa naiimbento yung braille na Biblia, napakaraming pipi at bingi na matay. Sino gumawa nun? Ang Diyos. No? Lahat yon sa impyerno, maling hatol yun. Maling hatol yun. Sino ang gumawa ng pipi? Sino gumawa ng bingi? Sabi ng Diyos. Sino gumawa ng bulag? Sino gumawa ng mentally retarded? Sino gumawa ng walang isip? Ang Diyos. Hindi ba ang Diyos ay pwedeng maawa at mahabag sa ginawa niyang mentally retarded para niya iligtas? Sabi ng Biblia, may pag-asa kami sa Diyos na buhay na siyang tagapagligtas ng lahat ng tao, lalo na ng nagsisisampalataya. So, may pag-asa sa kaligtasan kahit hindi naanib sa relihiyong totoo. Ngayon, granting na nasa relihiyong kan totoo, sa dating daan o sa iglesia ng Diyos, ano ba ang ating sitas na mababasa sa Biblia na pwede nating panghawakang pag-asa sa kaligtasan? Gis 34:35 ng gawa. At binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kundi sa bawat bansa, siya na may takot sa Kanya at gumagawa ng katwiran ay katanggap-tanggap sa Kanya. Sa bawat bansa, siyang may takot sa Kanya. Bawat bansa na yan hindi Pilipinas lang yung iba kung mag-isip, Pilipinas lang ang iniisip Sa bawat bansa, siya na may takot sa Kanya at gumagawa ng katwiran ay kalugod-lugod o katanggap-tanggap sa Kanya. Maliligtas. Kahit saan bansa may maliligtas kung ang tao'y gumagawa ng katwiran at may takot sa Diyos. Halimbawa, nung panahong nakakaraan, wala namang iglesyang buo No? Kagaya nung may mga isolated cases na may isang tao dun sa lugar na yun, sumasampalataya sa Diyos, hindi gumagawa ng masama. May maligtas yun. Basahin natin. Hindi man nakikipagkatipon yun, hindi naman dumadalo yun, hindi naman nagbibigay yun ng lagak. Pero maliligtas yun. 4:24 ng Lucas. At sinabi niya, katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang propetang kinalulugdan sa kanyang tinubuang lupa. Datapwat, katotohanang sinasabi ko sa inyo, maraming mga baong babae sa Israel ng mga araw ni Elias, nang sarhan ng langit sa loob ng 3 taon at 6 na buwan, noong datna ng malaking kagutom ang buong sangkalupaan. At sa kanino man sa kanila ay hindi sinugo si Elias, kundi sa Sarepta sa lupa ng Sidon, sa isang babaing bao. Ano ba sa iglesia yan? Nag-iisa nga lang siya. Nasa Sarepta siya, sakop ng Sidon. Layo nun Sidon para pumunta sa Jerusalem. Babaeng baon, walang makain. Pero naligtas yan Tuloy natin, kapatid na Daniel. At maraming ketongin sa Israel ng panahon ni Eliseo na propeta, at sino man sa kanila ay hindi nilinis, kundi lamang si Naaman na Siro. Nung panahon naman ni Propeta Eliseo, wala pa rin yung establisadong iglesia noon, nag-iisa lang si Naaman na taga Syria. May naligtas sa Syria. Isa. Sa panahon ni Propeta Eliseo. Sino yon? Si Naaman.
May naligtas sa Sarepta sa Sidon. Sino? Yung babaeng baon pinuntahan ni Elias. Wala sa iglesia yun. Kaya para hatulan mo, sa labas ng iglesia, lulutong ang gulugod sa impyerno, o kaya ay sentensyado na kayo sa apoy, marahas na paghatol yan. Hindi katanggap-tanggap sa Diyos ng Biblia yan, sapagkat ang Diyos ng Biblia, hustisya. Siya ang gumawa ng mentally retarded, nasa opsyon niya na iligtas yan. Mga kapatid, sapagkat ang Diyos ay pagmamahal at pag-ibig. Para humatol ka, lahat na lang nasa labas nyo, kahit yung mabubuting tao, puro na taga-impyerno, maling paniniwala. Hindi nakasang-ayon sa hustisya ng Diyos. Ngayon kami, sa aming pagsasama-sama, naniniwala kami, saan man bansa mayroong isang tao, gaya nung sa Sarepta na babaeng bao, gaya ni Naaman sa Syria, kahit iisa ka lang, mayroong kang takot sa Diyos, gumagawa ka ng katwiran, hindi ka gumagawa ng kasamaan, wala ka mang narinig na kautusan, yung bagay ng kautusan na kabutihan, ginagawa mo, aariin kang ganapang wika ng apostol na si Pablo. Yun ang sagot ko sa iyo, kapatid na Romy. Ngayon, yung isa pang tanong, meron ba kayong ebidensya na nagagawa ng ibang relihiyon na labag sa kalooban ng Diyos? Marami, kapatid. 5:7 ng Deuteronomio. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuing Diyos, na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak, sa ikatlo at sa ikaapat na salin ng nangapopuot sa akin. Kita mo, bawal ng Diyos lumuhod dun sa mga yun Huwag kang yuyukod sa kanila, huwag mo silang paglilingkuran, yung mga ginawa ng kamay ng mga tao, huwag kang gagawa niyan, huwag mong paglilingkuran. Bawal ng Diyos yun. Ebidensya yan Bawal gumawa ng mga estatwa na yun, tapos luluhuran mo. Bawal. Sabi nga ni Pablo dun sa 17:29 ng gawa, pakibasa. Yamang tayo nga'y lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Hindi natin dapat isipin may pagka-Diyos man lang yung mga yun na mga estatwang ginawa ng tao Basahin mo nga yan sa Ilocano, kapatid na Ilocano. Idinto nga rod, akapututan na tayo ti Diyos. Di tayo rebe nga pagarupan na ti Diyos, umasping iti balitok, wano iti pirak, wano iti bato a kinitikitan nga parnuay ti laing ken ti isip ti tao. Anong klase ng pag ginagawa mo yun na sumasamba ka ron, lumuluhod ka? Anong ibig sabihin nun? Basahin natin sa 1:25 ng Roma sa Ilocano. Pasinuktan da ti kinapudno ti Diyos iti ulbod, ket nagdaydayaw da ken nagserserbida iti parswa, adi ket iti namarswa, isu amadaydayaw nga agnanayon. Amen. Sinuktan da ti kinapudno ti Diyos iti ulbod, ket nagdaydayaw da, ket nagserserbida iti parswa, adi ket iti namarswa, isu amadaydayaw nga agnanayon. Amen. Kasinungalingan yan ulbod. Ulbod. Kasinungalingan. It's a lie. Ngayon, sa iba pa, marami kapatid wala lang tayong oras, pasensya ka na. Sana naunawaan mo. Okay po, salamat po. And on that note, ay muli po tayong magpapasalamat muna sa Panginoon at sa lahat ng ating pong mga naging panauhin sa iba't ibang panig ng Pilipinas at sa ibang bansa sa pamamagitan po ng ating mga satellite receivers at ganoon din sa mga nakamonitor sa ating pong mga websites at sa pamamagitan ng ating live streaming. Muli po ay nagpapasalamat kami sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataong Kanyang ipinagkaloob upang maging maliit na kasangkapan para po sa ikaalam ninyo ng mga bagay na ukol sa pananampalataya at sa pagkasangkapan sa kapatid na Eli upang tayo ay makarinig ng mga salita at katwiran ng Diyos na magbibigay sa atin ng pananaw na makabiblia at pananaw na batay
sa mga aral at katwiran ng Diyos na nasusulat sa banal na kasulatan. And with that, maraming salamat po sa Diyos sa ngalan ng lahat ng ating mga kasama sa mga members ng Church of God International at sa lahat po ng mga naging kaagapay natin sa iba't ibang mga dako. Magandang araw po at pagpalain nawa tayo ng Panginoon.